Mga kaibigan, muli pong sumasa inyo ang programang Ang Iglesia ni Cristo. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyo-inyong sambahayan. Isang masayang pagbati po sa inyong lahat at sana po minsan pang makasama namin kayo sa may kalahating oras ng gagawin po nating pag-aaral. Mga kaibigan, ang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo ay lubos po na sumasampalataya na ang pagka-Iglesia ni Cristo ay tawag na mula po sa Panginoon Diyos. Ang lahat po ng mga tinawag ng Panginoon Diyos upang maging kaanib sa Iglesia ni Cristo ay nagkaroon po ng karapatan na sumamba at maglingkod sa Panginoon Diyos at ng pag-asang maligtas sa kapahamakan sa araw po ng paghuhukom. Kaya nga po, sinisikap ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na manatili sa iglesyang ito hanggang wakas. Subalit mga kaibigan at mga kababayan, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay nakararanas din ng maraming mga pagsubok at mga suliranin ng buhay, kagaya po ng mga kabiguan at mga kahirapan. Sa kasalukuyan, naapektuhan rin po ang pang-araw-araw na buhay dahil sa pinangangambahan ngayon ng maraming mga tao sa buong mundo, hindi lang dito sa ating bansa. Opo. Yung tinatawag po na coronavirus o COVID-19. Subalit sa harap po ng mga mabibigat na suliraning kinakaharap ngayon ng mga tao, sa loob po ng Iglesia ni Cristo, sinisikap po ng pamamahala na maakay ang lahat ng mga kapatid sa pagtatalaga po sa mga gawang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng kanilang patuloy na pagtuturo ng mga aral at mga salita ng ating Panginoon Diyos, lalo na po sa panahon ng mga pagsamba. Gayon din po mga kaibigan, sa pamamagitan ng mga kapisan ng pansambahayan ng Iglesia, ay naglulunsad po ang pamamahala ng mga aktibidad at mga proyekto na naglalayon din na kilusin po sa kasiglahan at pagtatalaga ang buong Iglesia. Kapatid na Israel, bakit po kaya sinisikap ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo na kilusin sa kasiglahan at sa pagtatalaga, sa paglilingkod sa Panginoon Diyos, ang buong Iglesia, lalo na po sa panahon ngayon? Basahin po natin ang sagot mula po sa Biblia o banal na kasulatan. Nais lamang po namin ipagpauna sa inyo na ang mga talatang babasahin po namin ay hango po sa iba't ibang mga saling Ingles na iniliwat na po sa ating wika. Pakinggan po ninyo dito po sa Marcos sa 13:4-32 hanggang 36. Ganito po ang ating mababasa. Sabihin mo sa amin kung kailan ito mangyayari at kung ano ang magiging tanda kapag ang mga bagay na ito, lahat ng mga ito, ay halos matutupad na. Subalit tungkol sa araw na iyon o oras na iyon, walang kahit isang tao ang nakaalam, ni ang mga anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang ama lamang. Maging handa kayo, alertong palagi, at magmasid at manalangin, sapagat hindi ninyo nalalaman kung kailan darating ang panahong iyon. Iyon ay katulad ng isang lalaki na patungo na sa isang paglalakbay. Kapag siya ay paalis na ng bahay, inilalagay niya ang kanyang mga lingkod bilang tagapangasiwa. Bawat isa ay may partikular na gampanin at tinatagubilinan niya ang bantay pinto na maging alertong palagi at mapagbantay. Kaya nga, magmasid kayo, bigyan ng mahigpit na atensyon, maging maingat at alerto sapagat hindi ninyo nalalaman kung kailan darating ang Panginoon ng tahanan, sa gabi o sa hating gabi o sa pagbubukang liwayway o sa umaga. Magmasid kayo. Sinasabi ko, baka dumating siya ng biglaan at hindi inaasahan at masumpungan kayong natutulog. Mga kaibigan, sa mga talatang ito na atin pong binasa, nagtatanong po ang mga alagad sa ating Panginoong Hesukristo kung kailan mangyayari ang kanyang muling pagparito na siya rin pong katapusan ng mundo. Ang sagot po ng ating Panginoong Hesukristo, wala anyang taong nakaalam ng araw at oras na iyon, ni ang mga anghel sa langit,
ni ang anak, kundi ang Ama lamang o ang ating Panginoon Diyos. At mga kaibigan, kung napansin po ninyo, ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo ay itinulad po niya sa isang lalaking maglalakbay. Na nang siya po ay paalis na, ay inilagay po niya ang kanyang mga lingkod para pangasiwaan ng kanyang bahay. At dahil wala nga pong nakakaalam kung kailan darating ang Panginoon, ay ibinilin po niya sa kanyang mga alagad na maging handa sila, maging alerto, magmasid, at manalangin para huwag silang datnang natutulog o hindi po nakahanda. Ito po ang dahilan kaya po sinisikap ng pamamahala sa loob po ng Iglesia ni Cristo na kilusin sa kasiglahan at pagtatalaga ang lahat po ng mga kaanib sa loob ng Iglesia. Sapagkat ibinilin po ng ating Panginoong Hesus Kristo na dapat paghandaan ang kanyang muling pagparito. Kapatid na Israel, ipaglingkod po natin sa ating mga taga-subaybay, gaano na po kaya kalapit ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo na siyang araw po ng paghuhukom? Magtatagal pa po ba ang pagdating ng Panginoon? Basahin po natin dito po sa Sipanya, sa 1:14 hanggang 15 at 18. Ganito po ang mababasa nating nakasulat sa Biblia. Ang dakilang araw ng Panginoon ay malapit na, napakalapit na at mabilis na dumarating. Ang araw na iyon ay magiging mapait sapagkat kahit ang pinakamatatapang na sundalo ay hihiyaw sa kawalang pag-asa. Iyon ay magiging araw ng matinding galit, araw ng kaguluhan at kalungkutan, araw ng lubos na pagkasira at pagkawasak, araw ng kadiliman at kapanglawan, isang madilim at maulap na araw. Sa araw na ipakikita ng Panginoon ang kanyang matinding galit kahit ang lahat nilang pilak at ginto ay hindi makapagliligtas sa kanila. Ang buong daigdig ay mawawasak sa pamamagitan ng apoy ng kanyang galit. Wawakasan niya isang biglang wakas sa bawat isa na naninirahan sa daigdig. Maliwanag po ang pahayag na ito ng banal na kasulatan. Ang araw po ng Panginoon ay malapit na, napakalapit na anya at mabilis na dumarating. At maliwanag pa rin po ang pahayag sa atin. Yun na niya'y araw ng lubos na pagkasira at pagkawasak. Araw ng kadiliman at kapanglawan. Sapagkat sa araw na yon, ipakikita po ng Panginoon ang kanyang matinding galit. Ano pat, kahit po ang pinakamatatapang ay hihiyaw roon sa kawalang pag-asa at kahit ang pilak-an niya at ginto ng mga tao, hindi po makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. At gaya po ng atin ang naipaglingkod sa ating pong mga taga-subaybay sa marami na pong pagkakataon, kapatid na Israel, ang lahat po ng mga pangyayaring ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo na palatanda ang malapit na po ang araw ng paghuhukom o ang ikalawa po niyang pagparito, kagaya po ng mga digmaan, kagutom, mga kahirapan, mga paglindol at mga salot na nagaganap sa daigdig. Ang lahat po ng yun ay naganap na at patuloy pa nga pong nagaganap ang iba. Subalit, kapatid na Israel, sino po ang tinitiyak ng Biblia na maliligtas sa kapahamakan sa araw po ng paghuhukom? Tiniyak po ng mga apostol kung sino po ang maliligtas at ito po ay maliwanag na nakasulat sa Biblia. Sa unang Pedro, sa 1:10 hanggang 11, 18 hanggang 19, ganito po ang ating mababasa. Ang kaligtasang ito ay isang bagay na hindi lubos na naunawaan ng mga propeta. Bagaman nagsulat sila tungkol dito, marami silang katanungan tungkol sa kung ano ang maaaring kahulugan ng lahat ng ito. Nagtaka sila kung ano ang sinasabi ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila, sapagkat sinabi nito sa kanila na isulat ang mga pangyayari na mula pa noon ay nangyari na kay Kristo, ang kanyang paghihirap at ang kanyang dakilang kaluwalhatian pagkatapos. At nagtaka sila kung kailan at kung kanino mangyayari ang lahat ng ito. Ang Diyos ay nagbayad ng pantubos upang iligtas kayo mula sa imposibleng daan patungo sa langit na tinangkang daanan ng inyong mga ninuno
at ang pantubos na kanyang ipinambayad ay hindi basta ginto o pilak lamang, gaya ng inyong nalalamang mabuti, kundi ang ipinambayad niya para sa inyo ay ang napakahalagang dugo ni Kristo, ang walang kasalanan, walang dungis na kordero ng Diyos. Mga kaibigan at mga kababayan, dito po ay may pinagsasabihan si Apostol Pedro na mga tao na kaya maliligtas ay sapagkat ang Diyos anya ay nagbayad ng pantubos upang iligtas sila. At ang pantubos po na ipinambayad para sila ay maligtas, hindi anya ginto o pilak lamang, kundi ang napakahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, upang malaman po natin kung sino ang maliligtas sa araw ng Panginoon o sa araw po ng paghuhukom, ay mahalaga pong alamin natin sa Biblia kung sino po ang mga taong tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kapatid na Israel, ipaglingkod po natin sa ating mga taga-subaybay, alin po ba ang pinatutunayan ng Biblia na iglesyang tinubos ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan po ng kanyang dugo? Basahin po natin dito po sa Gawa sa 20 at 28. Ganito po ang ating mababasa na pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Maliwanag po ang pahayag na ito ng mga apostol. Sa makatuwid, mga kababayan, mga kaibigan, ang mga kaanib po sa Iglesia ni Kristo ang nakatitiyak ngayon pa lamang na magtatamo po ng kaligtasan sa kapahamakan sa araw po ng paghukom o sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat maliwanag po ng Iglesia ni Kristo ang siyang binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang dahilan. Kaya ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay buong pagkakaisang sumusunod sa utos po ng ating Panginoong Hesukristo na siya ring panawagan po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na magpakasigla at makita sa pagtatalaga sa mga gawang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, lalo na po sa mga panahong ito. Ayaw po namin na maratnan ng ating Panginoong Hesukristo na hindi po nakahanda. Kapatid na Israel, ano po ang dapat na maging katangian ng mga hinirang, lalo na po kapag napakalapit na ng ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo upang makatiyak po ng pagmamana ng kaligtasan? Ganito ang pagtuturo ni Apostol Pedro dito sa ikalawang Pedro sa 3:10 hanggang 11. Pakinggan po ninyo ang pahayag ng banal na kasulatan. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay mawawala na may nakatutulig na ingay. Ang mga bagay sa langit ay masusunog at mawawasak. At ang mundo at ang lahat ng bagay na naririto ay mapaparam. Dahil ang lahat ng bagay na ito ay mawawasak ng gayon, anong uring pagkatao ang nararapat sa inyo? Ang inyong pamumuhay ay dapat maging banal at nakatalaga sa Diyos. Mga kaibigan, maliwanag po ang pahayag na ito ng mga apostol. Yayamang ang araw po ng Panginoon o ang araw ng paghukom ay malapit na at darating ito sa oras na walang nakaalam. Ang sabi po ni Apostol Pedro sa mga hinirang o mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo, ang inyong pamumuhay ay dapat maging banal at nakatalaga sa Panginoon Diyos. Ito po ang dahilan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya ang mga kaanib po sa Iglesia ni Kristo ay lagi pong pinapayuhan ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na itaguyod po ang puspusang pagbabagong buhay at mamuhay po sa kabanalan. Layuan ang lahat ng kalikuan at kasamaan at italaga ang pamumuhay sa Panginoon Diyos. Kapatid na Israel, papaano po kaya makikilala
ang namumuhay na itinatalaga ang sarili sa ating Panginoon Diyos? Pakinggan po natin ang sagot ng banal na kasulatan dito po sa unang hari sa 8:61. Ganito po ang mababasa nating pahayag ng Biblia. Pakinggan po ninyo. Kung gayon, italagan ninyo ng lubos ang inyong sarili sa Panginoon na ating Diyos, na lumalakad sa kanyang mga batas at tinutupad ang kanyang mga utos tulad sa araw na ito. Maliwanag po ang pahayag sa atin ng Biblia. Ayon po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, ang mga lingkod po ng ating Panginoon Diyos na naitalaga ng lubos ang kanilang mga sarili sa Panginoon Diyos ay dapat lumalakad sa kanyang mga batas at tinutupad ang kanyang mga utos. Kaya po, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay lagi pong pinaaalalahanan ng pamamahala sa Iglesia na huwag manghimagod o huwag magsawa sa pagtupad sa mga utos po ng ating Panginoon Diyos. At ang halimbawa po o mga halimbawa po sa mga utos ng Panginoon Diyos ay yung pagsamba, paghahandog, pamamahagi po ng pananampalataya, at masiglang pakikilahok sa mga aktibidad at gawain po ng Iglesia na sa kasalukuyan bilang pakikipagkaisa po sa gobyerno na maiwasan po ang pagkalat ng sakit na COVID-19 ay pansamantala na sa kani-kanyang tahanan po muna isinasagawa ng mga kapatid ang pagsamba. Gaya po ng tinatawag nating pagsambang pansambahayan. Ang pamamahagi po ng pananampalataya o aral ng Panginoon Diyos ay sa pamamagitan po ng telebisyon, sa pamamagitan po ng radyo o ng internet, kung saan maiiwasan po ang large gatherings. Mga kaibigan, ang mga gawain pong ito ay walang humpay at hindi po pinagsasawa ang isakatuparan ng mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo. At alam po ba ninyo mga kaibigan ng dahilan? Kapatid na Israel, bakit po ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi dapat na manghimagod o magsawa sa pagtupad sa mga utos ng Panginoon Diyos o sa paggawa po ng mabuti? Pakinggan natin ang sagot ng banal na kasulatan dito po sa Galacia sa 6, 9 at 8. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Hindi tayo dapat mapagod sa paggawa ng mabuti. Tatanggapin natin ang ating ani na buhay na walang hanggan sa tamang panahon. Hindi tayo dapat sumuko kung ang isang tao ay nagtatanim, nabubuhay upang bigyang kasiyahan ang kanyang makasalanang sarili, kung gayon, ang kanyang makasalanang sarili ay maghahatid sa kanya ng walang hanggang kamatayan. Subalit, kung ang isang tao ay nagtatanim upang bigyang kasiyahan ang espiritu, siya ay magtatamo ng buhay na walang hanggan mula sa espiritu. Mga kababayan at mga kapatid, ang Iglesia ni Cristo po na hindi nanghihimagod o hindi po nagsasawa sa paggawa ng mabuti ay pinangakuan ng ating Panginoon Diyos na tatanggap ng buhay na walang hanggan sa tamang panahon. Sapagkat sinasampalatayanan po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang sinabi ni Apostol Pablo na kapag tayo po ay gumagawa ng mabuti, ay para tayong nagtatanim at tayo rin po ang mag-aani ng ating itinanim. At mga kaibigan at mga kapatid, sinasampalatayanan din po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang nakasulat po sa Biblia na kung sa atin pong pagtatanim ay hindi po ang sarili natin kundi ang Espiritu o ang Panginoon Diyos ang binibigyan po natin ng kasiyahan, ay magtatamo tayo ng buhay na walang hanggan mula po sa Espiritu o sa atin pong Panginoon Diyos. Kaya kapatid na Israel, ano po ang hindi dapat masumpungan sa mga hinirang o sa mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo, lalo na po ngayong napakalapit na ng araw po ng paghukom? Pakinggan po natin ang sagot ng banal na kasulatan dito po sa Roma sa 12 at 11. Ganito po ang maliwanag na itinuturo sa atin ng Biblia. Pakinggan po ninyo. Huwag kayong maging tamad, kundi gumawa kayo ng mabuti. Huwag kayong nagkukulang ng sigasig na pinaglilingkuran ng Panginoon ng buong puso ninyo na may isang maalab, nananabik
masiglang diwa. Sana napansin po ninyo ang pahayag na ito ng Biblia. Mga kababayan, mga kaibigan at mga kapatid, hindi po dapat na masumpungan sa katamaran ang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo. Bagkus ay dapat gumawa ng mabuti at huwag magkulang po ng sigasig sa paggawa po ng mabuti. Sa makatwid ay hinahanap po sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang sigasig at patuloy po na pagsisikap. Tinitiyak na napaglilingkuran ang ating Panginoon Diyos ng buong puso at may maalab, pananabik at masiglang diwa ayon po sa pagtuturo ng Biblia. Ito po ang dahilan, mga kaibigan, kaya ang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo ay hinihimok ng pamamahala na lalo pong magpakasigla o maging aktibo sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Subalit, maari nga pong iniisip ninyo, mga kaibigan, paanong magagawa pa rin ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na aktibong isagawa ang mga paglilingkod at pagsamba sa kabila ng maraming tiisin sa buhay, lalo na ngayon na mayroong pandemic na sakit na COVID-19. Kapatid na Israel, paano po kaya mapagtatalagahan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang paglilingkod sa Panginoon Diyos sa kabila po ng napakaraming mga tiisin sa buhay? Ganito po ang mababasa nating sagot ng banal na kasulatan sa unang Pedro sa 4 at 19. Ganito po ang maliwanag na pahayag sa atin. Pakinggan po ninyo. Kaya kung kayo'y nagtitiis ayon sa kalooban ng Diyos, patuloy ninyong gawin ang matuwid at ipagkatiwala ninyo ang inyong sarili sa Diyos na lumikha sa inyo, sapagkat hindi niya kayo kailanman bibiguin. Napakaliwanag po ng pahayag na ito ng Biblia. Mga kaibigan, marami mang mga pagsubok at mga suliranin po na dumarating sa buhay ng mga tao, maging sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, magagawa pa ring mapagtalagahan ang pagka-Iglesia ni Cristo kailanmat sinusunod po ang utos ng ating Panginoon Diyos na nakasulat po sa Biblia na kailangan po na magtiis. Sapagat ang nagtitiis po ang siyang patuloy na makatutupad sa mga utos po ng ating Panginoon Diyos at siyang makagagawa po ng mabuti at matuwid. At ayon din po sa Biblia, mga kaibigan at mga kapatid, upang magawa ang pagtitiis ay dapat po na ipagkatiwala ang sarili sa Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng pananalangin sa Panginoon Diyos na tayo po'y tulungan at bigyan ng lakas na kailangan po natin. At ayon po sa mga apostol, kailanman ay hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon Diyos. Pero paano po ito matutupad sa buhay ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Kapatid na Israel, paano po tutulungan ng ating Panginoon Diyos ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na patuloy pong magawa ang matuwid sa kabila po ng mga tiisi na dinaranas sa buhay na ito? Kapatid na Leo at mga ginigili po naming taga-subaybay, pakinggan po ninyo ang sagot po ng banal na kasulatan dito sa Pilipos sa 2 at 13. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang Diyos ay gumagawa sa inyo na nagbibigay sa inyo ng paghahangad na sundin siya at ng kakayahan o kapangyarihan upang gawin kung ano ang nakasisiya sa Kanya. Mga kababayan at mga kapatid, ayon po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, ang mga lingkod po ng ating Panginoon Diyos ay bibigyan niya hindi lamang ng paghahangad, kundi maging ng kakayahan o kapangyarihan na gawin ang nakasisiya po sa ating Panginoon Diyos. Ito po ang dahilan, mga kaibigan at mga kapatid, kaya ang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo ay nagagawa pa rin makapamuhay ng matuwid. May kabanalan at nakatalaga sa Panginoon Diyos kahit nasa gitna po ng mabibigat na sitwasyon ng buhay. Ang tunay na Diyos po ang laging kasama ng mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kapatid na Israel, ano pa po ang magiging kapalaran ng mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo na sinasamahan ng ating Panginoon Diyos sa kanilang pamumuhay? Ang gayon ang makatitiyak ng kaligtasan sa lahat ng kasamaan. Pakinggan yung sagot po ng Biblia. 2 Timoteo 4:19.
17 hanggang 18. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Subalit ang Panginoon ay pumanig sa akin at nagbigay sa akin ng pagkakataon na matapang na maipahayag ang lahat ng dapat ipangaral upang marinig ng buong daigdig. At iniligtas niya ako sa pagkahagis sa mga leon. Oo, at lagi akong ililigtas ng Panginoon mula sa lahat ng kasamaan at ihahatid ako sa kanyang kaharian sa langit. Sa Diyos ang kaluwalhatian magpakailan-kailanman. Amen. Kaya mga kababayan at mga kapatid, marapat lamang po na pakahangarin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, maging ng lahat po ng aming mga taga-subaybay ngayon na hindi pa namin kapananampalataya na ang Panginoon Diyos po ang lagi nating makasama sa ating buhay, sapagkat ang sinasamahan po ng ating Panginoon Diyos ang laging ililigtas ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng kasamaan at higit sa lahat ay ihahatid po ng ating Panginoon Diyos sa kanyang kaharian sa langit. Mga kaibigan, hindi po ba ito ang pinakahahangad nating lahat? Na tayo po ay makarating sa piling ng Panginoon Diyos at makasama niya sa kanyang maluwalhating kaharian. Kaya nawa po ay makasama namin kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang tanging iglesia na tinubos ng dugo ng atin pong Panginoong Kristo at nakatitiyak po ng pagmamana ng kaligtasan at ng kaharian ng ating Panginoon Diyos sa langit. At sa panig po ng mga kapatid na namin sa loob po ng iglesia, mga kapatid, ingatan po nating mabuti ang ating pagkaiglesia ni Kristo. Makipagkaisa tayo at sumunod sa pamamahala na inilagay ng ating Panginoon Diyos sa atin na kinakasangkapan niya upang panatilihin tayong masigla at nakatalaga sa ating pagkaiglesia ni Kristo. Ito ang ikapamamalagi natin sa pag-asa sa pagdating po ng takdang araw ay magtamo tayo ng pangakong kaligtasan. Kaya kapatid na Israel, ano po ang hindi dapat gawin ng mga tunay na lingkod ng ating Panginoon Diyos upang mamalagi po sa karapatan sa pagtatamo ng kaligtasan sa araw po ng paghuhukom? Ang mga lingkod po ng ating Panginoon Diyos kailanman hindi dapat na magtaksil sa ating Panginoon Diyos. Pakinggan po ninyo dito sa Isaias 63:7 hanggang 9, ganito ang ating mababasang pahayag ng banal na kasulatan. Aking ipagsasabi ang tapat na mga gawa ng Panginoon, ang kapuri-puring mga gawa ng Panginoon. Aking ipagsasabi ang tungkol sa lahat ng ginawa ng Panginoon para sa atin, ang maraming mabubuting bagay na kanyang ginawa para sa sambahayan ni Israel dahil sa kanyang pagkahabag at dakilang katapatan. Sinabi niya, tiyak na sila ay magiging aking bayan, mga anak na hindi taksil. Siya ay naging kanilang tagapagligtas. Sa lahat ng kanilang tiniis, siya man ay nagtiis. Ang sugo na isinugo mula sa mismong harapan niya, ang nagligtas sa kanila. Sa kanyang pag-ibig at habag ay prinotektahan niya sila. Itinaas niya sila at dinala sila sa buong panahon ng una. Sana napansin po ninyo ang maliwanag na pahayag na ito ng Biblia kung papaano noon sa panahon po ng unang bayan ng ating Panginoon Diyos, ang bayang Israel, ay ayaw ng Panginoon Diyos na siya ay pagtaksilan ng kanyang mga hinirang. Ayaw din po niya ng ating Panginoon Diyos na sino man na nasa loob ng kanyang bayan ngayon sa mga huling araw na itong Iglesia ni Cristo, kailanman huwag makita po na magtaksil ang sinuman sa ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, tama lamang po na ang mga hinirang ng Panginoon Diyos ay mag-ukol ng iba yung katapatan sa Panginoon Diyos. Sapagkat ang Panginoon Diyos po ay punong-puno ng katapatan sa kanyang mga hinirang. Kaya kapatid na Israel, sa gitna po ng mga malulubhang suliranin na nararanasan at kinakaharap ngayon ng mga tao sa daigdig, ay ano po ang dapat na hilingin sa ating Panginoon Diyos
ng kanyang mga hinirang. Pakinggan po natin ang sagot ng banal na kasulatan dito po sa Aklat ng Mga Awit 57:1 hanggang 3. Ganito po ang pahayag ng banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo. Maging mahabagin ka sa akin, O Diyos. Maging mahabagin ka, sapagat ako ay lumalapit sa iyo para sa kaligtasan. Sa lilim ng iyong mga pakpak, ako ay nakasusumpong ng proteksyon hanggang sa ang nagngangalit na mga bagyo ay mawala na. Tumatawag ako sa Diyos, ang kataas-taasan, sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng pangangailangan ko. Sasagutin niya ako mula sa langit at ililigtas ako. Lulupigin niya ang mga nang-aapi sa akin. Ipakikita ng Diyos sa akin ang kanyang di nagbabagong pag-ibig at katapatan. Dapat po hilingin sa Panginoon Diyos ng mga hinirang na kahabagan niya tayo sapagkat siya ang inaasahan nating nagbibigay ng proteksyon sa atin sa mga bagyo ng buhay, katulad nga ng pandemic na sakit ngayon na lumalaganap sa iba't ibang panig po ng mundo. Hilingin po natin sa Panginoon Diyos na kung baga maaari ay mawala na ang gayong salot at alang-alang sa kanyang mga hinirang sa mga huling araw na ito at sa ating mga kababayan at sa ating kapwa-tao na nangangailangan din ng pagliligtas po ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, upang tayo po'y makaasa sa tulong at basbas ng Panginoon Diyos ay sundin po natin ang panawagan ng pamamahala na siyang kalooban ng Panginoon Diyos at ng Panginoong Sukristo na anuman ang maging sitwasyon ng ating buhay ay magpapatuloy tayo sa kasiglahan at pagtatalaga sa paglilingkod at pagbibigay ng kaluwalhatian sa atin pong Panginoon Diyos. At sa amin pong mga kababayan, nawa po ay makasama namin kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo. At sama-sama po nating tanggapin ang pagtulong, proteksyon at ang pagliligtas ng ating Panginoon Diyos. Samahan po ninyo kami sa isang panalangin. Panginoon po namin Diyos, Opo, Ama. salamat po ng marami sa iyo. Amen. Sapagkat patuloy mo pong ginagamit na kasangkapan ang iyong pamamahala sa loob ng iyong banal na iglesia. Amen. Upang ang lahat ng mga tinawag mo sa buong daigdig ay Amen. kilusin para lalong magpakasigla sa mga paglilingkod at pagdudulot ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Amen. Palibas ay ito po ang ikatitiyak ng pagmamana namin ng kaligtasan Amen. pagdating po ng araw ng paghuhukom. Amen. At hinihiling namin sa iyo, O dakilang Ama, Amen. nawa sa mga panahong ito, Opo. na ang mundo'y sinasalot ng mabigat na karamdaman na lumalaganap sa iba't ibang panig ng daigdig. Hinihiling namin sa iyo, kumbaga maaari, ay mawala na po at matapos na ang salot na ito Amen. na nagdudulot ng takot at pangamba sa maraming mga tao. Amen. Alang-alang po sa iyong bayan sa mga huling araw. Amen. Alang-alang sa iyong banal na iglesia. At alang-alang din po sa aming mga kapwa-tao, sa aming mga kababayan, Amen. na nangangailangan din po ng iyong pagliligtas. Amen. O Panginoong Hesukristo, patuloy mo po kaming ipamagitan sa ating Ama. Amen. Naway sa kabila ng maraming mga pagsubok, Amen. mamalaging matatag at matibay ang buong iglesia, Amen. karapat-dapat sa pagmamana po ng kaligtasan. Amen. Ama, patuloy kaming nananalangin sa iyo. Opo. Patuloy mo pong ingatan at hawakang mahigpit ang aming tagapamahalang pangkalahatan, Amen. ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Amen. Patuloy mo po silang iligtas
sa lahat ng uri ng kapahamakan, lalo na po sa mabibigat na karamdaman, maging ang kanilang buong sambahayan. At basbasan mo rin po ang lahat ng mga katuwang nila sa gawain, alang-alang sa kaligtasan ng iyong mga hinirang. Muli po, Ama, pinupuri ka po namin. Sinasamba po namin ang iyong napakabanal na pangalan. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng Panginoong Hesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen.